Sa ika-17 araw ng krisis sa Zamboanga City, balik klase na ang ilang paaralan at unti-unti nang nagbabalik sa normal ang buhay sa lungsod. Naaresto rin ang 35 MNLF fighter, kabilang na po ang pamangkin ni Chairman Nur Miswari. Saksi si Chino Gaston. Walang tigil pa rin ang bakbakan sa Lustre Street at Barangay Santa Catalina. Kagabi, sa gitna ng barilan sa Lustre Street, nasagip ang mag-asawang James at Lucita West na 2 linggo ring nabihag ng MNLF. Okay na. Pero isang miyembro ng Light Reaction Company ang tinamaan sa leeg at kritikal ang lagay. Kanina hindi bababa sa 35 MNLF ang naaresto, kabilang ang pamangkin ni MNLF Chairman Nur Miswari na si Enir Miswari, MNLF Commander din. Akala namin na may coordination na okay na lahat. Sabi nila, magdala tayo ng armas, diretso ng natin. Hindi namin alam na ganun pala. Nakapiring at nakatali sa isa't isa. Marami sa mga rebelde, may mga maliliit na sugat o galo sa katawan. Agad daw sila ipapagamot at pakakainin bago isailalim sa booking procedures. Pag ano nila. For security ba yun? For security. Opo. Yung pagtali sa kanila na grupo-grupo, parang... Hindi, kasi wala na kasing posas eh. Wala na yun. So, ano rin yung para ano rin yung situation din. May konting violation din yung pagtrato sa kanila. Sabi ng militar, may puwersa pa rin ng MNLF na patuloy na lumalaban sa Barangay Santa Barbara. Patuloy ang ating clearing operations. Tinitingnan natin ngayon itong mga iilan na bahay kung saan ang suspecha natin ay nandun ang mga nagtatago pang mga MNLF Miswari faction. Sinampahan na rin ng reklamong rebellion at crimes against humanity ang 114 na hinihinalang MNLF. Dahil unti-unti nang humuhupa ang gulo sa lungsod, nagbukas na muli ang mahigit 100 public schools na nasa labas ng lugar ng bakbakan. Pero kapansin-pansing, mangilan-ngilan lang ang pumasok. Excited ka na bumalik sa school? Opo. Bakit? Kasi masaya sa school, dami matutunan. Aabangan na lang namin sila para kahit doon lang sa labas, basta alam lang namin na okay lang sila dito. It's a way of impressing upon the children that I am okay, that I am fine. Nagbukas na ang pinakamalaking mall sa lungsod, pero sarado pa rin ang City Hall at maraming negosyo. Pinakanasapul marahil ang mga manggagawang hindi nakapasok dahil sa bakbakan. 2 araw na hindi ako makatulog. Bakit po? Kasi wala na akong bahay, wala na akong asawa. Tapos ang mga napundar ako, nasunog lahat. Na paano na lang yun? Sa tala ng National Statistics Coordination Board, nasa 324 million pesos ang nawawala sa Zamboanga City kada araw dahil sa sigalot. Our great concern is after. We don't know who's our enemy. We are faced with a faceless enemy. Humupa man ng tensyon, ang tuluyang pagbabalik normal ng buhay sa Zamboanga City, wala pa rin katiyakan. Mula rito sa Zamboanga City, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi.